For today's video, nagluto ako ng fried chicken at naglaga ng okra para sa aming tanghalian. Tapos, meron tayong dragon fruit shake. Nakabili ako guys ng chicken sa SM pero frozen kasi siya kaya ayan, nilaga ko muna siya bago ko siya gawing fried chicken. Nilagyan ko lang yan ng tanglad, patis, dahon ng laurel, paminta at tubig. Ayan, para mapakuluan. Tapos tutusok-tusukin natin yan guys para lumabas yung kanyang mga water at hindi yan magiging matalsik mamaya pag pinirito natin kahit papano. After nyan, hanguin lang natin yan, tapos ipat-dry natin ng tissue para sure tayo na hindi talaga siya basa at sobrang talsik pag pinrito. Ayan, nagpainit na ako ng mantika, tapos ipiprito na natin yan. Pero ako guys, gusto ko pa rin siya, itatakpan ko pa rin para hindi talaga maging messy yung ating lutuan or matalsik. Tapos ayan na siya guys, classic lang siya, wala siyang breading, ready to serve na yan. At ayan, gagawa naman tayo ng ating dragon fruit shake. Alam nyo ba guys, itong dragon fruit na to, first time namin makatikim niyan. Nagpunta kami sa palengke, tapos merong nag-offer sa akin na 70 na lang daw yung kilo. Kasi sa iba talaga 120 to 150 yung kilo niyan. Kahit wala sa budget ko yan guys, ayan pinilit ako nung tindera na bumili kasi binayad lang daw sa kanya yan sa utang. Bagong pitas daw yan dun sa tanim nung nagbayad sa kanya. Tinanggap niya na, tapos nagmakaawa siya na bumili ako kasi naawa naman ako kaya ayan bumili ako para makatikim na rin kami. Nanibago kami lahat guys sa lasa kasi hindi nga kami bumibili niyan, first time lang namin. So para makain talaga namin yan, ayan, shinake ko na lang siya at nakita ko naman yung nagtrending sa Quiapo na palamig. Yun, ganyan na lang yung ginaya ko. Kinamay ko lang pala yan guys ha, pero naghugas naman ako ng maayos ng kamay. Pero kung ibebenta nyo yan guys, kasi nakikita ko sa mga nagtitinda, meron talagang dragon fruit shake, mabenta yan. Syempre dapat magagloves tayo para hindi naman magkaroon ng cross-contamination. At dahil hindi naman namin kilala yung prutas na yan guys, kaya ayan, nag-search talaga ako kay Maring Google. Sinagot naman niya agad yung tanong ko. Alam nyo ba, ang dragon fruits pala, sobrang yaman niya sa antioxidant. Dahil tingnan nyo naman yung color niya, sobrang natural lang nung violet. Tapos, meron din namang ibang color niyan, merong puti, tas meron ding dilaw. Bukod pa dun guys, napakayaman niya sa fiber na kailangan ng ating katawan. Tapos, mayaman din siya sa vitamin C. Low calories din siya guys, sobrang baba lang ng sugar content niya. Which is good daw pala talaga to sa mga diabetic person. Disclaimer, ayun lang po yung na-search ko ha, yun lang po yung pagkakaalam ko. Ayan, kaya pala medyo mahal talaga tong dragon fruit. At kahit paminsan-minsan pala guys, isingit din natin siya na makabili tayo kung meron naman tayong extra budget. Kasi napakayaman talaga niya sa vitamins na kailangan ng katawan natin. O siya, napahaba na ang kwento ko guys. Ayan. Tapos natin i-shake yan. Naglagay lang ako ng onting yelo kasi hindi nga malamig yung shake na yan eh. Tapos nagtira lang ako ng onte. Tapos ayan na, sali na natin. Sobrang colorful niya guys no. Kaya ayan, sobrang yaman niya talaga sa vitamins kasi natural color niya yan. Kaya yung mga kailangan natin na vitamins nasa prutas talaga 100% at sa gulay, sa mga kinakain natin. Tapos ayan na rin yung ating fried chicken with nilagang okra na isasawsaw lang natin sa chili garlic oil with kalamansi at toyo. Tapos ito na yung ating dragon fruit shake guys. Napakasarap niya at napaka-refreshing niya. Lalo siguro guys pag tag-init no, yung pag summer, ang sarap-sarap niya gawing shake. Ayan no. Ayun lang. Thanks for watching guys. Follow for more. Please comment, like, and share kung nagustuhan nyo po yung video na to. Goodbye. God bless.